Malas nga ng todo itong si Moira dahil nga sa pagdating niya sa kaniyang bahay ay umaasa siya na magkabalikan pa sila nitong si RJ. Subalit malungkot na balita ang sasalubong sa kanya dahil wala na siyang babalikan pa pagkat dumating na ang annulment at nag-grant na nga ito kaya wala na siyang karapatan sa bahay na iyon. Kung kaya't kahit siya ay nasasaktan ay wala na siyang pakialam. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay masaya siya sapagkat nakalaya na siya sa kulungan. Kaya naman lumabas nga siya papunta sa bar kasama nga itong si Nerissa. Ang hindi alam nitong si Moira na ito palang si Nerissa ay nag-post ng maidi sa social media kung kaya't nalaman ni RJ at ni Giselle ang kanilang kinaroroonan. Hindi makakapayag si Giselle sa nangyari na nakalabas nga itong si Moira sa kulungan at galit na galit siya. Hindi siya makakatulog hanggat hindi nga niya magantihan itong si Moira at hindi masira ang unang gabi niya sa labas ng kulungan. Kung sasabihin pa ni Moira na instead umano na mang-iinsulto at mainis nga itong si Giselle ay bakit hindi na lang daw siya sumama para celebrate ang kanyang tagumpay dahil nakalabas na nga siya ng kulungan at ito ang kanyang unang gabi. Subalit akala naman niya ay makikipagto si Giselle sa kanya. Suklam na suklam si Giselle sa pagmumukha ni Moira. Kaya matapos nga silang mag-cheers ay binuhos ni Giselle ang wine sa kanyang damit. Itong si Moira. Kaya naman gustong-gusto niya sugurin itong si Giselle. Subalit pinigilan nga siya nitong si Nerissa dahil nag-aalala ito na baka dahil sa eskandalong kanyang gagawin ay baka bumalik na naman siya sa kulungan. Dahil ngayon nagsisisigaw na nga itong si Moira, agad na tumawag nga si Giselle ng bouncer upang ipadampot sila Moira at ipalabas na nga sa bar. Ang sabi nito ay nag-eskandalo. Binigyan ng tip ni Giselle ng 10,000 pesos ang mga bouncer kung kaya't hindi sila makatanggi sa utos na nitong si Giselle. Ang nagawa ang magkakaibigan kung kaya't lumabas na lang ito ng bar. Nagsisihan pang mga ito. At sinabi nito kung paano nalaman nga ni Giselle na naroon sila. At dito nga inamin ni Nerissa, nakalimutan niya ay nakapag-post pala siya ng something sa social media. Kaya naman inis na inis itong si Moira kung bakit ngayon ginawa. Dahil sa ginawa niya ay nasira ang kanyang gabi. Ang hindi alam ni Moira ay hindi lang si Giselle ang nakasunod sa kanya, maging itong kanyang mortal na kaaway na kanyang dinadawit sa kaso na walang iba kundi itong si Doc Carlos. Nabigla siya nang biglang may humiblot sa kanyang likuran. At dito nga ay sinabi sa kanya na mabuti umano siya ay gabi lamang ang nasira. Hindi kagaya sa kanya na ang kanyang buong buhay ay sinira nitong si Moira. Bigla din itong si Nerissa sa kanyang nakita na ito nga si Doc Carlos ay tangay-tangay na nga itong si Moira. Kung kaya't hindi napigilan ni Nerissa na tulungan ang kanyang kaibigan na si Moira at nagsisisigaw na nga ito. Nagpanik si Doc Carlos kung kaya't siya ay napukpok sa may likuran na siya ang dahilan kung bakit biglang nakatulog ng maaga. Mantalang itong nga si Giselle sa kanyang pag-iikot ay nagulat siya nang makita nga niya na nakahandusay na nga itong si Nerissa at naisip niya na naroroon nga itong si Carlos. Kung kaya't tinawag niya itong si Carlos. Dito nga yaw, nagbaka sakali siya na magpakita sa kanya itong si Carlos. Sinabi nito na hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Moira. Malakas ang kutob niya na talagang si Moira ang may pakana. Kung kaya't nais niya na magpakita ito sa kanya nang sa ganun ay matulungan niya at sabihin sa kanya kung ano talagang nangyari sa kanyang papa. Kaya naman nagtiwala itong si Carlos at alam niyong safe siya dito kay Giselle. Dito nga ay kinausap niya ng masinsinan na wala talaga siyang kinalaman sapagkat ang punot dulo ay walang iba kundi itong si Moira. Naroon lang umano siya sa pangyayaring iyon dahil tinawagan siya ni Zoe dahil nagkaroon nga ito ng sugat sa may braso. Ang nakita umano nila na medical kit ay galing umano yun sa kanya, hindi galing kay Zoe. Dahil nga sa tinulungan niya itong si Zoe ng mga time na iyon. Nabigyan ng linaw ang lahat. Ngayon ay sinabi at nangako nga si Giselle na kailangan magpakita itong si Carlos at magsalita nang sa ganun malinis ang kanyang pangalan at huwag siyang mag-alala dahil pro-protectionan siya nitong si Giselle nang sa ganun walang mangyari sa kanyang masama.